Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay September 24, 2025, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 9, verse 1 hanggang 6. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngayon, sa ating nabasa ngayong mabuting balita, hindi siguro ako magbibigay ng reflection tungkol dito. Ang napapansin ko lang ay kung ano yung ginagawa ng kung ano yung inutos ng Panginoon para sa mga disciples, mga alagad niya, at naipalaganap ang mabuting balita. Kung mapapansin nyo, ang pagpapahayag ng mabuting balita noon ay napakahirap. Sinugo sila ng ating Panginoon, pero wag silang magdadala ng mga pangangailangan nila. So parang napakahirap para siguro yung mas lalong para bigyan sila ng parang magkaroon sila ng tiwala sa ating Panginoon na hindi ito yung kailangan ninyo para pahayag ng mabuting balita. Napapansin ko lang sa ngayong panahon natin, kung ikukumpara mo kaysa noon, ang magpahayag ng mabuting balita tulad ng ginagawa ko ay parang wala pa sa kalingkingan. Kumbaga, napakadali ngayong magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi mo na dadanasin yung dinanas ng mga alagad na pupunta sa bahay-bahay tapos wala silang makain. Wala silang mga material na bagay na paluwag ng kanilang paghihirap habang binabahagi ang mabuting balita. Tulad ngayon, andito lang ako nakaupo tapos sa video at sasabihin ko lang ang mabuting balita. Ito yung ipinapahayag ng mga alagad na sumampalataya tayo sa ating Panginoon
dahil siya ang ating tagapagligtas para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi dito sa lupa pero sa kabilang buhay. Yun lang naman ang kanilang ipinamamalita. Kasi noon, ang Espiritu Santo ay hindi pa ganap na ipinagkakaloob sa lahat ng mga naniniwala sa Panginoon. Kaya madalas pinapakita nila ito sa pamagitan ng mga pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo para makita nila at maniwala sila na nandyan ang kapangyarihan ng ating Diyos nandun sa mga alagad. Pero sa kapanahunan natin ngayon, pagkatapos na ang ating Panginoon ay muling nabuhay, pinagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng binyag. At ang Espiritu Santo ay namumuhay sa atin. Kaya minsan hindi mo na kailangan ng himala na nakikita pa para maniwala tayo na mayroong Diyos na tagapagligtas. Kumbaga, sa buhay natin, sa sarili natin, mapapansin natin ang paggalaw ng Espiritu Santo ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung ihahambing natin yung hirap na ginagawa ng mga alagad noon sa pagpapahayag ng mabuting balita, napaka-swerte natin ngayon, napakapalad natin ngayon na kahit sa ganitong paraan lamang ay pwede nating ipahayag ang mabuting balita. At sana ma-encourage din tayo na ipamalita ang mabuting balita at ibahagi din ito sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Diyos. Nawa, dalangin ko na gamitin tayo ng Panginoon kahit sa maliliit na paraan para maging instrumento tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian. Yun lamang po mga kapatid. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng Huwebes. Amen.